Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Ikaw ba ay mahilig mag-travel abroad? Ang tanong, nakakaapekto ba ang travel plans sa abroad pag mahina ang palitan ng piso? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Alam nyo, pag excited ka mag-travel abroad, pero minsan napapaisip tayo worth it ba mag-travel ngayon na mahina ang ating piso kontra dolyar? Syempre naman, kung mas mahina po, ibig sabihin po niyan, mas mataas ang bilihin at expenses abroad. Kaya ano po ang magiging impact po nito? Napakasimple lang po. Syempre, tatandaan nyo, pag tayo bumibili ng plane ticket, accommodation, at saka yung mga pagpunta po natin dun, syempre, dolyar ang gagamitin natin. Ibig sabihin po, weaker peso, ibig sabihin yan, mas mataas po ang cost po natin pag tayo nagta-travel abroad kumpara po sa local tourism. So, halimbawa, kung kayo may travel plan ng mga 50,000 pesos, so ibig sabihin yan, pag gumalaw po, magdagdag na kayo ng mga 10% niya, ang kailangan po niya na nasa 55,000 pesos na po ang kailangan nyo. Kaya mga ka-friendship, kung gusto nyo mag-travel pa rin at mag-enjoy international travel, ito po yung mga tips para tayo makatipid pag tayo po ay nag-travel abroad. Ang unang kailangan mo gawin ay maghanap tayo ng budget-friendly destination. Para ma-offset ng konti ang mahinang piso, pagpiliin po natin yung mga mas affordable. Diba? Instead of traveling sa mga medyo matataas na mga bansa, medyo mataas yung cost, maghanap po tayo na mas mataas po ang halaga ng pera natin kumpara sa bansang yun. Katulad ng Thailand, Vietnam, at ngayon ito baka masyak po kayo sasabihin kong bansa na maganda mag-travel po ay Japan kasi mahina pa rin ang kanilang pera kontra sa dolyar. Pangalawa, travel off-peak seasons. Mas mababa ang presyo ng flight, accommodations, at lodging kung talaga hindi po tinatawag na peak season. And then pangatlo, maghanap po tayo ng mga tinatawag na piece of fare and travel deals, di ba? Siyempre, pag discounted po ang airfare, promo packages, at group tours, mas maganda kung grupo kayo, mas affordable po siya. So, mababalance out po ang paghina ng peso po natin kontra dolyar. Tatandaan na ang pagta-travel ay isang magandang investment para sa ating experience, para sa ating memories, pero dapat maging smart din po tayo sa paggastos. Tatandaan, bawat piso na ating kinikita ay ating pinaghirapan. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. Nakita mo yan, may tulay dyan, pero ngayon, wala na. Bagyong Christine nagdulot ng instant delubyo matapos maglandfall sa Isabela. Libo-libong residente kinailangang ilikas. Sa Catanduanes, kabi-kabila naman ang landslides. Hindi bababa sa 4 ang patay. Mga paluwas para sana sa undas, hindi makaalis-alis ng mga pantalan dahil sa sama ng panahon. Hindi pa man natatapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Pag-asa, may binabantayan ng panibagong sama ng panahon na namumuo sa katimugang bahagi ng bansa. At ang good news sa gitna ng unos, Ellen Adarna, isinilang na ang una nilang baby ni Derek Ramsey. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao, napakataas na baha ang resulta sa Isabela ng paglandfall ng Bagyong Christine sa bayan ng Divilacan kaninang pasado hating gabi. At live mula sa Iligan o Ilagan, Isabela, magbabalita si Elaine Fulgencio. Elaine, nasaan ka ngayon at kumusta ang sitwasyon dyan?
Cheryl, nandito tayo ngayon sa Ilagan City, Isabela, no? At kung makikita nyo sa aking likuran ngayon, ito, meron dito dating tulay. Ito yung papunta doon sa Bacolod Bridge, papunta doon sa Barangay Bacolod. At ngayon, wala na halos makitang tulay dito. Yung mga residente kasi dyan ay mas mabilis kung dito dadaan. Halos 15 minutes lang daw or 10 to 15 minutes lang ay nakarating na sila doon sa kanilang barangay. And kanina, nakausap natin yung ilang residente mula doon sa Barangay Bacolod na lumikas na, no? Dahil lampas tao na daw yung baha doon sa kanilang lugar. Nilikas na rin nila yung mga alaga nilang hayop gaya ng mga manok at yung mga iba pa nilang alaga na pwede pa nilang mapakinabangan kaysa naman mamatay dahil sa baha. Ngayon, meron namang alternatibong ruta, no? Yun nga lang, medyo malayo kumpara dito sa Bacolod Bridge na nalubog na ngayon sa baha. And dito nga sa buong Ilagan City, tuloy-tuloy yung kanilang evacuation, ginagawang evacuation. May ilang forced evacuation na rin yung ipinatutupad ng LGU, lalo na doon sa mga low-lying areas o yung mga flood-prone areas. Kasi aabot na nga sa higit 1,000 yung inilikas, 1,000 individual inilikas dito sa Ilagan City dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng tubig. Cheryl, sa mga oras na ito ngayon, mapapansin nyo, medyo makulimlim pa rin pero hindi na ganoon kalakas yung hangin at saka yung ulan. Medyo umaambon-ambon na lang ngayon kumpara kahapon, kagabi na talagang yung hangin ay malakas at pabugso-bugso yung ulan na dala nga ng Bagyong Christine. Itong na-experience ng mga residente dyan sa Isabela, kahapon may nakausap tayong official, at ang sinasabi ay sanay naman ang mga taga-Isabela na tinatamaan or dinadaanan talaga ng bagyo. Pero yung na-experience nila yesterday, ay ano ang kanilang kwento? Ito na ba yung pinakaisa sa pinakamalala or pinakamalala na sa na-experience nila? Actually, oo nga, totoo yan, Cheryl, kasi madalas din namang dumaan yung mga bagyo dito, no? Pero hindi, para noong nagdaang bagyong Ulysses, yun talagang nalubog sa baha ang ilang lugar dito sa Isabela, maging sa probinsya ng Cagayan. So ito, kumpara doon sa mga nakaraang bagyo, mas kakaunti ngayon yung binaha. Dahil nga malaking tulong daw ayon sa mga residente itong Sierra Madre na posibleng nagpahina doon sa lakas ng dalang ulan at hangin ng bagyong Christine. Cheryl. Kumusta ang sitwasyon ng mga kapatid natin na kinailangang i-evacuate? Gaano karaming pamilya ang naapektuhan? Cheryl, aabot yan sa 1,000 individual yung naka-evacuate, nasa evacuation center ngayon. Kasi mas minabuti na ng ilang residente na mag-preemptive evacuation na lang. Katunayan, kahapon habang hindi pa nagla-landfall ang Bagyong Christine ay kusa na silang sumama sa mga rescuer natin. Pero may ilan naman na talagang nagmatigas kaya kinailangan ipatupad yung forced evacuation para na rin sa kanilang kaligtasan. Dahil syempre, di rin nila matansya kung gaano ba kabilis tataas yung tubig or kung gaano karami dalang ulan itong Bagyong Christine. Cheryl. Gaano pa kalawak yung baha dyan sa Isabela? Cheryl, ayon sa Isabela Provincial Government ay mostly ng mga binahang lugar ay yung sa mga mabababang lugar, lalo na dito sa Ilagan City. Pero doon sa mga karating naman na bayan ay hindi naman nakaranas ng mga pagbaha, maging doon sa ilang coastal areas. And ayon sa Provincial Government ng Isabela, tuloy-tuloy naman yung pagbibigay nila ng mga relief packs, tulong na pagkain at hygiene kits doon sa mga bakwit. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Elaine Fulgencio. Minomonitor ngayon ang level ng tubig sa Cagayan River dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan dala nga ng Bagyong Christine. Ilang lugar na rin ang binaha sa probinsya, kabilang ang Tuguegarao. Para sa update, magkakausap natin si Rueli Rapsing, ang head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ms. Cheryl, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Sir, kumusta po ang lagay ng panahon sa mga oras na ito? May mga pag-ulan pa rin po ba kayong nararanasan at maging malakas na hangin? Ang nararanasan na lamang ng lalawigan ng Cagayan ngayon, Ms. Cheryl, is paambon-ambon na lamang po.
wala po kaming nararamdaman na malalakas na hangin po. Although tuloy-tuloy yung mga pag-aambon dito sa lalawigan. Mga anong oras at gaano po kalakas yung pagbayo ng Bagyong Christine dyan po sa inyong lugar? Naramdaman po namin ang lakas ng hangin ni Christine last night po, before midnight, doon namin siya naramdaman. But prior to that, walang hangin kaming nararamdaman. Nakaranas kami ng heavy to intense rain the night before, Tuesday night. Although huminto siya 2 in the morning. Nag-start yung heavy to intense rain 11 ng gabi no Tuesday, and then 2 o'clock in the morning ng Wednesday huminto na siya. And then light to moderate rains 7:30 yesterday hanggang ngayon. Yun yung nararanasan po ng province ng Cagayan. May mga barangay po ba, may mga areas po ba na lubog sa tubig baha? So far sa ngayon, ma'am, wala pa pong report yung mga NTRMOs natin. Somehow, itong Cagayan River natin is continually swelling. Nasa almost alarm level na ho tayo, almost 9 meters na. 6 meters pa lang yung ating Buntun water gauge. Meron na pong mga unpassable bridges like Pinakanawan Overflow Bridge, unpassable na ho siya. Yung bridge connecting Angkiray, Amulong to the western barangays of Amulong, unpassable na din. The same yung Tanaan na Bukulan area ng Amulong West, flooded na din doon. Yung Bagunot River in Bagao, it's already unpassable since yesterday. So we're seeing na baka abutin namin yung more than 10 meters sa water gauge po dito. Since pababa pa lamang yung mga tubig from Vizcaya, Quirino, Isabela, Sierra Madre, Caraballo Mountain Ranges, tsaka Apayao po. Lahat po yan dito sa Cagayan na bababa po. So inaasahan po na talagang mas tataas pa yung level po ng tubig sa Cagayan River. Expected na po yan. Yes, Michelle. Kami po ang taga-salo rito sa region. Okay. Pag po ganyan ang sitwasyon, ayan, expected nyo na nga po na mas tataas pa. Paano ang paghahanda po ng Cagayan? Pinalilikas na ba o napalikas na ba yung mga residente na posibleng bahain kapag nagtuloy-tuloy nga po ang pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River? Yes, Ms. Cheryl, after we've witnessed yung Bicol region, yesterday, the governor, as chairman of the PEDRIMC Cagayan, nag-issue po tayo ng advisory reiterating the implementation of the Charlie Emergency Response Protocol po. It's advised under that protocol, all local chief executives, local government units must implement forced evacuation. Dahil ang preemptive nasa Bravo Emergency Response Protocol. Nung mag-red alert supposedly, yun na yung advice, Charlie Emergency Response Protocol tayo. All susceptible to flood, rain-induced landslide, and storm surge, dapat na evacuate na. Gaano karami pong pamilya ang affected at nananatili or nasa evacuation centers po ngayon? As of 4 in the morning situational report, Ma'am Cheryl, 17 municipalities have reported 1,756 families or a total of 3,800 individuals. These are from 101 barangays. Kamusta po ang kanilang sitwasyon? So far, as to stockpile of non-food and food items po, hindi naman po namin nagamit masyado nung dumaan dito si Julian.
So intact po yung stockpile ng barangay, local government unit at maging sa province po. So far sa ngayon wala pang nagre-request na local government to augment yung kanilang stockpile. It means medyo suffice pa para isuportahan po yung kanilang mga evacuees. Again, sabi nyo nga po kanina ay bumuti-buti na po ang lagay ng panahon sa inyo dyan sa Cagayan. Ano po? Yes, Ma'am Chair. Medyo paambon-ambon na lamang. That's good to know. Marami pong salamat sa inyong oras at mag-iingat po kayo dyan. Rueli Rapsing, ang head ng Cagayan PDRRMO. Kaliwat ka ng landslide naman ang naitala sa Catanduanes dahil sa bagyong Christine. May mga naitala pang nasawi sa nangyaring pagguho ng lupa sa bayan ng Caramoran. Kaugnay niyan, makakausap natin si Robert Monterola, ang tagapagsalita ng Catanduanes PDRRMO. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din po. Sir Robert, kailan po nangyari itong landslide dito sa Caramoran? Ilan po ang naitalang nasawi? Bali po yung sa landslide, tatlo yung yung napabalita sa amin na bali apat ang namatay doon sa landslide. Yung yung isa, yung bago pa mag-landfall si Christine, may napabalita. Pero ito, aksidente ito, yung nahulog sa bubong. Tumama siya sa pader na may spike. So tumama sa leeg, automatic na namatay po siya doon sa scene ng aksidente. So total of 4 casualties po so far dyan po sa Catanduanes? Lima po. Kasi yung isang pamilya, yung nasa Caramoran sa Sabluyon, bali 4 po yun. Magkakapatid. Bali naguhuan sila doon sa bahay nila. Fortunately, yung mga magulang ay nakaligtas. Ito lang pong 4 ang, may isang 1-year-old, tapos sila niya 4 years old, tapos dalawa pang, yung pinakamatanda is 22 years old na po. Landslide prone area po ba talaga itong kinatitirikan ng bahay ng mga biktima? Nasa katabing slope po ito ng ng bundok. So siya almost 90 degrees yung yung slope niya. So masasabi natin nasa nasa landslide prone area. At sila lamang po ang nakatira roon sa area na yon. Yun pong mag-anak lang po yung natabunan, yung isang bahay. Pero gaano po karami ang nakatira or ilang pamilya po ang nakatira doon sa area na yon? Yun lang po ang naiulat sa amin, yung isang bahay, isang pamilya lang po ang naiulat na nakatira doon sa bahay na yon. Okay. Wala po ba silang kapitbahay? Siguro mayroon din po, kaya lang medyo malayo doon sa slope. Na kung saan nakatirik yung bahay nila. Very sketchy po yung yung report na nakarating sa amin na subali yung na lang namin po parang na-assume namin yung situation ng bahay. And so far, ano na po ang naipaabot na tulong ng lokal na pamahalaan dito po sa pamilya? Yan po yung local government ng Caramoran na nakapagbigay na po ng paunang tulong. At hinintay lang po namin na mag-go signal yung PSWD para kasi may may mga naka-stack din po kami dito sa PDRRMO na family kit na galing ng OCD. Yan po sanang ibibigay namin. Kaya lang hinintay namin na mag-go signal yung PSWD para sabay-sabay na kami makapaghandog ng tulong doon sa mga pamilya. Sir Robert, bukod po dito sa Caramoran ay naitala rin yung landslide sa iba pang lugar gaya daw ho ng Bato at Viga. Ano ho ba ang update nyo dito? May nakuha na ho ba kayo? Any casualties? Yung sa casualties po wala pong nabiktima yung mga landslide. Yung mga landslide po yan, kasalukuyan pong kahapon pa po kiniklear na yan. We expect na this morning clear na po siya para madaanan na po yung mostly ang mga landslide na nangyari po dito ay hindi naman po absolute na
natabunan yung buong kalsada. Yung iba po, kalahating kalsada pwede pang madaanan. May mga binaharin bang lugar dyan po sa Catanduanes? May mga reports po na binaha sa ibang bayan. Pero mostly nung kasagsagan ng pag malakas na ulan, bali yung PDRRMO po at saka yung ibang response agency na naka-under po sa PDRRMO, yung mga national agencies po, ay nakapag-respond po dito sa Virac, yung capital town ng Catanduanes. Kasi binaha po ito, hindi na kaya ng MDRRMO ng Virac. So tulong-tulong na po kami para makapag-rescue. Sa initial assessment, gaano karaming pamilya po ang naapektuhan at may mga nananatili ba sa evacuation centers? Sa ngayon po, ang alam namin na wala na pong nakatira sa evacuation center. Pero na lang po yung tatlong pamilyang na sa Karamuran, yung na total na bahay. Pero ang ugali po dito sa Catanduanes, once na natapos yung threat na tumama, kahit po isang yero na lang po nakatirik sa bahay nila, uuwi po yan para doon na lang asikasuhin yung kanilang nasirang mga gamit or bahay. Marami pong salamat for the update sa Robert Monterola ng Catanduanes PDRRMO. Bukod sa Bicol Region, ramdam din sa Baguio City ang hagupit ng Bagyong Christine. Para sa update, nasa kabilang linya naman si JC Cosico. JC, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, sa ngayon nga ay wala pa rin patid yung buhos ng ulan dito nga yan sa Baguio City. Simula pa yan kaninang madaling araw, no? At sinabayan pa nga yan ng pabugso-bugsong hangin. Kaya ngayon nga ay covered ng hamog itong ilang parts ng Baguio City. Sa ngayon nga ay nakataas pa rin ang signal number 3 dito nga yan sa City of Pines. Cheryl? Kumusta yung mga kilalang pasyalan, mga business establishment? So for now, sarado lahat. Cheryl, sa ngayon meron mga parks dito nga sa Baguio City na closed since yesterday. Kabilang nga dyan itong Mines View Park, itong Botanical Garden at saka itong Dominican Heritage and Nature Park. Kanina ating pinuntahan yung Burnham Park, Cheryl, at kakaunti lamang yung mga tao doon at karamihan din ng mga attractions, yung bicycle rental ay closed din sa ngayon, Cheryl. Alright. May mga affected ba? May initial assessment na ba? May idinulot na bang damages ang Bagyong Christine? Cheryl, sa ngayon, binabantayan ng LGU yung mga landslide at flood-prone barangays. Dito nga yan sa Baguio City, kabilang nga doon sa barangay Lower Rock Quarry, kung saan naroon nga yung City Camp Lagoon, dahil nga doon sa posibleng pag-apaw nito na maaaring magdulot din nga ng pagbaha. Kanina ay pinuntahan rin ni Baguio Mayor Benjamin Magalong yun pang isang lugar dito naman yan sa Lower Quirino Hill kasi meron dyan ang landslide doon pang July. So yung ginawa ng barangay ay kanila muna tinakpan ng mga tarapa at gulong para nga hindi na siya ganoong magsipsip ng tubig at lalo pang gumuho itong lupa doon nga sa barangay na yan, Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, JC Cosico. Bukas po ang Alagang Kapatid Foundation sa mga nais magbigay ng tulong sa mga kapatid nating sinalanta ng Bagyong Christine. Pwede po ninyong i-scan ang QR code na nakikita sa inyong screens para makapag-donate sa Maya app at sa iba pang online payment apps. Pwede nyo rin pong idiretso ang inyong cash donations sa mga bank account na nasa inyong mga TV screen. Maaari ring i-drop off ang in-kind donation sa mga opisina ng TV5 sa Reliance Corner, Sheridan sa Mandaluyong o sa Novaliches sa Quezon City. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos, iniutos ng gamitin ang EDCA sites para sa pagresponde sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ang update sa pinangungunahan ngayong disaster briefing ng Pangulo, ihahatid live. At ilang sikat na personalidad apektado rin ng Bagyong Christine.
Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Tuloy-tuloy na kumikilos pakanluran ang bagyong Christine pero hindi pa man ito nakalalabas ng bansa. Abay, may panibagong sama na naman ng panahon na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At para sa update, magkakasama natin ang ating weather mojo na si Francis Orso. Francis, ano ang update muna sa bagyong Christine? Yes, Cheryl. Kung makikita natin dito sa ating windy map, ang satellite animation natin, makikita natin nandito na yung sentro or mata ng bagyong Christine sa may kalupaan ng Cordillera Administrative Region. At gaya nga ng ulat ng Pag-asa, patuloy itong kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At kung titingnan natin dito sa may malaking bahagi ng mapa, malawak din yung sakop na kaulapan nitong bagyong Christine. Kung makikita natin yung outer cloud bands dito din sa may southern Luzon ay nakakaapekto yung bagyo, Cheryl. Okay, para mas maintindihan ng mga kapatid natin yung nakikita nila sa screen, iba-iba yung kulay eh. May green, may yellow, may red, may parang purple pa. Ano ba ang ibig sabihin ng mga kulay na yan? Yes, ito kasi nga nakikita natin sa screen, ito yung kumbaga concentration ng mga ulan na nararanasan natin dito sa may hindi lang sa Metro Manila but for the entire Luzon landmass. At dahil nandito yung mata ng bagyo, pero dito sa mga kulay na may violet, red or yung mga orange na kulay na yan yung mga lugar kung saan pinaka nakakaranas ng malalakas na buhos ng ulan. Ayon dito sa windy map, per hour ay nakakaranas ng more than 30 millimeters of rainfall. Malakas po yan yung epekto ng mga pag-ulan na yan at nakikita natin dito sa may bahagi ng southern Luzon or particularly sa may dito sa may Batangas or sa Cavite, Laguna at ilan pa dito, kabilang din itong Lubang ang nakakaranas ngayon ng malalakas na buhos ng ulan, Cheryl. At magpapatuloy ito sa susunod na mga ilang oras yan? With that update. Yes, ayon sa inilabas din na heavy rainfall warning ng Pag-asa kaninang 11 a.m., in the next 3 hours mararanasan natin dito sa may southern Luzon, including Metro Manila, dahil ang Metro Manila ay nasa yellow warning level din tayo. Pero dito sa may southern Luzon, particularly sa may Batangas, Cavite at Laguna ay nasa red rainfall warning. So ibig sabihin po, mataas yung tsansa ng mga pagbaha, lalo na po sa mga mabababang area or sa mga low-lying communities, Cheryl. Kamusta yung mga wind signals? Saang mga areas ito? At mayroon pa rin ba nakataas na signal number 3? Yes, Cheryl, patuloy pa rin nakataas ang signal number 3 ayon din sa inilabas na bulletin ng Pag-asa. Sa ngayon, ang signal number 3 ay nararanasan sa may Mountain Province, Ifugao, Benguet, northern portion ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Habang yung signal number 2, mas maraming nakakaranas dyan dito sa may ilan pang bahagi ng northern Luzon, kabilang ang Cagayan, Isabela, Quirino, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga at syempre ilang pang bahagi ng Ilocos Region, kabilang na ang Central Luzon at dito rin sa may Metro Manila ay nakataas pa rin pati na sa ilang pang bahagi ng Calabarzon. At sa signal number 1 naman, mas marami pang nakakaranas naman yan dito sa may areas naman ng Bicol Region, sa may southern part ng Calabarzon, sa may ilang bahagi ng northern Visayas, Cheryl. So Francis, hanggang kailan inaasahan mananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Christine? At ano na ba ang strength niya ngayon? Lalakas ba yan pag lumagpas na o tumawid na sa ating bansa? Yes, Cheryl. Dahil nga nandito pa sa kalupaan ng Cordillera Administrative Region itong sentro or mata ng Bagyong Christine, asahan natin na hanggang mamayang gabi ay babaybayin niya o tutumbukin niya itong direction pa westward o patungong kanluran at lalabas na rin siya dito sa may katubigan mamayang gabi rin or alas 8 ng gabi inaasahan or nakikita ng Pag-asa na pupunta na ito sa katubigan at hanggang bukas ng umaga ay lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility patungo naman dito sa may West Philippine Sea. Pero nilinaw ng Pag-asa, Cheryl, na kahit nasa labas na or kahit lumabas na ito sa Friday ng PAR ay asahan pa rin natin yung epekto niya dahil nga doon sa nakikita din nating malawak na outer rain bands
nitong bagyong Christine, Cheryl. So hanggang kailan siya magdudulot ng pag-ulan sa ating bansa? Ibig sabihin hanggang tomorrow's Friday. So hanggang weekend talaga? Yes, Cheryl, ito din yung binibigyan paalala sa atin ng Pag-asa na baka hanggang weekend asahan natin yung epekto or itong pag-ulan na nararanasan natin dahil sa bagyong Christine. Dahil nga, gaya ng sinabi natin, kahit na makalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility, sa lawak ng sakop ng radius ng kaulapan niya, ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan, especially dito sa may western areas ng northern Luzon and ng central Luzon, Cheryl. Okay. Palabas po ang Christine over the weekend, pero sa paglabas nitong bagyong Christine, may sinasabi ng Pag-asa, Francis, na may isa pang sama ng panahon na binabantayan. Nasaan ito? Yes, Cheryl. Kung titignan naman natin dito sa may windy map, malayo pa sa kalupaan or dito sa may mismong Pilipinas ang isang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Sa ngayon, nandito siya sa Pacific Ocean or nasa layong mahigit 2,000 kilometro sa may silangan yan ng northeastern Mindanao. Pero sabi ng Pag-asa, in the next 3 days, wala pa naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Pero hindi nila inaalis yung posibilidad na baka ito ay pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at makakaapekto muli dito sa ating bansa. Pero sa ngayon, patuloy yung monitoring, Cheryl, ng Pag-asa kung ano ba ang magiging epekto nito at syempre kung ano yung magiging pagkilos papunta sa ating bansa. Yung itong sama ng panahon, itong si Christine at yung kasunod na sama ng panahon, yung dami rin ng ulan na dulot, ito ba ay connected na rin sa La Nina? Yes, Cheryl. Nakausap din natin na mula sa Climatological Division ng Pag-asa, itong mga nararanasan natin mga bagyo, especially dito sa may Pacific Ocean, malaking contribution dyan yung precursory condition ng La Nina. Yes. Kasi ngayon, nasa 71% pa lang yung ating kumbaga probability or chances na magkakaroon ng La Nina. Pero sabi ng Pag-asa, dahil may precursory effect na itong La Nina, dahil doon sa tinatawag nating anomaly sa sea surface temperature. Ito yung kumbaga hindi daw normal na pag-init ng karagatan malapit sa atin. At kung ganun, kung merong may mainit na karagatan, very favorable yung ganyang condition para buo ng mga sama ng panahon or makapagpalakas ng mga bagyo. Kaya kung titignan natin, kahit na nandito pa yung bagyo at hindi pa nakakalabas, meron na muli na isa pang sama ng panahon na maaaring makaapekto sa atin sa susunod na linggo. Patuloy na iminomonitor yan ng Pag-asa, pero yung layong 2,000 kilometers, more or less, next week ang pasok or maybe more than a week pa, yung ganong layo or depende Cheryl, sa kilos? Yes, Cheryl. Sinabi kanina ng Pag-asa sa kanilang forecast na early next week or baka by Monday or Tuesday, baka magkaroon na ng epekto itong LPA na nasa labas ng PAR. Pero dahil ayun nga patuloy nating binabantayan, itong sama ng panahon, kung sa susunod man na linggo ay makaapekto, maaaring yung trough o extension nito ang makaapekto lalo na sa may Mindanao area or sa Visayas. Ayan, kung Mindanao area siya ngayon, depende po sa kilos kung tataas ba yan or westward pa rin, Francis? So mag-ingat pa rin po again. Chances are yung mga kapatid na naman natin sa Bicol region. Yan Yes, po Cheryl. ang unang posibleng maapektuhan. But then again, ayaw naman natin mag-create ng panic, pero mas mabuti na po yung alam nyo po ng mas maaga. Alright, thank you for that update. Ating mobile journal, Francis Orso. Samantala, umakyat na sa 10 ang mga nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Para sa iba pang detalye, magbabalita live mula sa Malacanang, si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, ano ang update sa disaster briefing? Cheryl, umabot na nga sa 10 ang reported o napaulat na nasawi sa gitna ng pananalasa ng bagyong Christine. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni OCD Director Edgar Posadas na 10 na ang reported deaths mula sa La Union, Quezon, Albay, Naga, Catanduanes at Masbate. 9 naman ang nawawala habang may 2 injured o nasugatan. Nilinaw ng OCD na for validation pa ang naturang bilang. Pagdating sa rescue operations, may parating daw na reinforcement mula sa Southern Luzon. May nakapreposition na rin na air asset sa Villamor Air Base at Cebu na lilipad pa Bicol sa sandaling gumanda ang panahon. Sa panig naman ng Department of Social Welfare and Development, tiniyak ni Secretary Rex Gatchalian na may sapat na family food packs o pagkain sa mga apektadong residente, partikular sa Bicol. Buong taon daw kasi na nakapreposition ang relief goods doon, alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa higit 100,000 family food packs na nasa Bicol na, may karagdagang 100,000 pa na ipinapadala ngayon.
Nakasentro ang relief operation sa Naga at iba pang bahagi ng Camarines Sur. Bukod sa pagkain, nakarating na rin daw sa Bicol ang mga water filters para matiyak na may malinis na tubig ang mga residente doon. Kasabay nito, binabantayan naman ng Napocor ang Binga Dam, ang Buklao at San Roque na nasa minimal spilling operations. Bukas ng tig 0.5 hanggang 1 meter ang gate ng mga ito para matiyak na may sapat na reserbo ang dam kapag dumaan ang bagyong Christine. Kontrolado naman nila ang pagpapakawala ng tubig para hindi magdulot ng pagbaha sa low-lying community sa paligid ng dam. Cheryl, tiniyak din ngayon ng DOTR na operational ang mga airport sa Daraga, Dirac, Masbate at Naga para sa air transport ng relief goods. Handa rin daw ang mga personnel ng CAAP para tumulong sa mga airport at flight. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Nagparamdam din ng bagsik ang bagyong Christine sa Metro Manila sa Magdamag. Kinailangan ng rescue ng ilang lugar dahil sa taas ng baha. Magbabalita si Dave Abuel. Bandang alas 2 ng madaling araw kanina, abot dibdib na baha ang sumalubong sa mga rescuer sa Barangay 32 sa Maypaho, Caloocan. Agad nilang sinagip ang 5 pamilya. Ito yung lubid na inilalatag ng barangay tuwing malakas ang ulan. Dito daw kumakapit yung mga residente at saka mga rescuer tuwing tumataas ang baha. Yun nga lang, ang ilang kawani ng barangay na tumulong sa paglikas, nagkasugat naman sa binti at paa. Ang isa sa na-rescue na si Rosemary, umabot daw hanggang 2nd floor ng kanilang bahay ang baha. Sabi ko, eto na naman yung baha, eto na naman kami. Pangalawang inabot na po yan. Yung nakaraan din po, inabot na rin po yung taas namin. Sa A. Mabini Street, kita naman ang pagragasa ng baha. Hirap makausad ang ilang motorista sa hanggang hitang tubig. Tumaas din ang baha sa G. Araneta Avenue sa Quezon City, pasado 1:00 ng madaling araw. Mga truck lang ang nakakalusong. Hanggang bewang naman ang baha sa Banawi Street, kaya hindi makatawid ang maliliit na sasakyan. Hinarangan naman ng fire truck ang kalsada sa bahagi ng Dituazon dahil lubog na rin sa tubig ang kalsada. Miyerkules pa lang ng gabi, nagkaroon ng preemptive evacuation sa 11 barangay sa Quezon City. Isa sa mga naging evacuation center ang San Francisco Elementary School na pinuntahan na ni Tatay Leo bago pa bumuhos ang ulan kagabi. Maganda nga, maluang pa kami rito, baka mamaya siksikan na yan dito. Malapit sa ilog ang Barangay Del Monte, kaya isa rin ito sa 10 barangay na mga pinakabahain sa lungsod. Pero kwento ng isang kagawad, may ilang mga residenteng ayaw talagang lumikas. Takot daw silang iwan ng bahay at baka raw manakawan. Gamit lang yan, no? Material lang yan. No? Pero yung buhay nyo, no? Yun yung mahirap pag nawala sa inyo. Kawawa naman yung pamilyang maiiwan nyo. Kanya-kanya namang latag ng karton at lona ang mga pasahero sa Northport Passenger Terminal sa Maynila. Dito na nagpalipas ng gabi ang ilang stranded na biyahero matapos makansila ang mga biyahe ng barkong patungong Visayas dahil sa masamang panahon. Kabilang sa mga apektado ang biyaheng Bacolod na sa October 26 na raw ang biyahe. Maayos naman daw ang lagay ng mga stranded sa terminal dahil may electric fan at may charging area rin. May nagbibigay rin daw ng pagkain sa kanila. Sabi ko, dito na lang ako kasi kung uwi pa ako, mas lalong magastos. At saka mahirap magbiyahe, may dala kasi ako eh. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Marami pang stranded sa mga pantalan sa Cebu kahit bumuti na ang lagay ng panahon doon. Mula sa Cebu City, live na magbabalita si One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale, kumusta? Maayong to Cheryl, andito tayo ngayon sa loob ng Kapitolyo ng Cebu para makamonitor sa mga pangyayari sa buong probinsya. Maganda na yung panahon kanina, umaga, pero ngayong tanghali, biglang malalakas na naman ang ulan at may malalakas pa na pagbugso ng hangin sa labas. Suspendido pa rin ang ilang mga biyahe ng barko dito sa Cebu. Nasa 200 pasahero o 200 pasahero mula sa pantalan ng Cebu ang nagpalipas ng gabi sa Cebu City Sports Center at Tinago Gym. Naging maulan kasi buong gabi at malakas pa ang bugso ng hangin. Pero kanina, Cheryl, pinayagan na bumiyahe mula Cebu City ang mga barkong may bigat na 250 gross tonnage pataas at may destinasyon sa walang wind signals gaya sa Mindanao. Pero sa Camotes, Leyte, Biliran at kalapit na mga isla, may gale warning kaya bawal pa rin ang bumiyahe. Sa mga kalsada naman, cleared na ang mga nagtumbang puno at debris dito sa Cebu City. Kinangatong mga balitang dako karong adlaw gikan dinhi sa Subo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Magandang tanghali mga kapatid.
umiral ang bayanihan spirit sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Kahit kasi pare-parching, binahang ilan nating kababayan, ay nakuha pa rin nilang tulungan ang mga mas nangangailangan. Kayo kapatid, paano nyo ipinapakita ang pagtulong sa mga taong nangangailangan? Samahan nyo ako at magtatanong tayo dito. Kung ano pong meron, kung ano din pong kailangan, kung may maibigay po, nagbibigay din po. Pinapakita ko po yung aking pagtulong sa pamamagitan ng serbisyo. Pag alam ko pong may nangangailangan, hindi po ako nagdadamot o nagpukusa po ako na tumulong sa ibang tao. Kasi po, pag nakikita ko walang pagkain yung mga bata, pag almusal, yung lugaw po, binibigyan ko po. Mamahagi ka kung anong meron ka. Pinapakain ko namin yung mga nangihingi ng pagkain sa amin. So, pagbibigay ng konting donasyon, mga damit namin na hindi na masyado nagagamit. Tapos, konting tulong pinansyal. Hindi ganun kalaki, pero at least kahit paano nakakatulong ko sa kanila. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Kumpirmadong nasawi dahil sa paghagupit ng Bagyong Christine. Karamihan ay galing sa Bicol na malalang pagbaha ang naranasan. Magbabalita si Mon Gualvez. Umapaw ng ilog sa bahaging ito ng bayan ng San Fernando sa Camarines Sur dahil sa pagulang dala ng Bagyong Christine. Ang haba na ng pila ng mga sasakyang stranded. Ang mga nalunod na kambing at manok, kinatay na lang para makain. Hindi rin nakaligtas ang kabayong ito na naiwan ng may-ari na nakatali sa niyog. Sa bayan naman ng Milaor, mula bewang hanggang dibdib na ang tubig. Ang sasakyan ng News 5, pinasok na rin ang tubig. Ang ilang residente, nasa taas na ng bubong. Sa ilang lugar kasi sa bayan, abot hanggang liig ang baha. Gumamit na nga ang iba ng salbabida at mga container ng tubig para mailigtas ang kani-kanilang sarili. Problema rin sa lugar ang pagkain at malinis sa tubig. Kahapon pa, PNP Special Action Force mula sa kampo sa Sipokot, Camarines Sur lang ang bukod tanging rumiresponde para tumulong sa mga apektadong residente. Sa Naga City naman, rumaragas ang tubig at malakas na buhos ng ulan ang naging hamon sa rescuers. Kahit bangka, inanod ng baha. Maingat namang inilika sa mga batang ito patawid sa bubong ng isang dorm sa barangay Dayangdang. Binuhat ng mga rescuer ang isang senior citizen. Sa Legazpi, Albay, higit 20 ang inilikas mula hanggang dibdib na baha. Sa bayan naman ng Libon, nagmistulang dagat ang lugar. Ayan o. Sa may kalsada, may namamangka kung gaano kalalim ang tubig sa amin. Ang lalaking ito naman sa Nabua, Camarines Sur, kumapit na lang sa puno ng niyog sa gitna ng rumaragas ang tubig. Ayon sa mga rescuer, ilang oras siyang nakakapit sa puno bago siya nailigtas. Kita naman sa aerial footage na ito ang lawak ng baha sa buong bayan ng Katanawan sa Quezon Province. Sa Barangay 10, rumaragas ang baha ang bumungad sa mga residente. Umapaw na kasi ang ilog kaya inabot na ng tubig ang mga bahay. Pati kalsada papasok sa barangay, lubog sa baha. Isa sa mga stranded si Jeneline na sinamahan lang magpa-check up sa Lucena ang kanyang ama. Pero sa kalsada na nagpalipas ng magdamag. Mahirap po ay syempre yung pag-CR. Buti na lang po may mga bahay na nagpapa-CR naman po. Sabi ng otoridad, pinalala ng high tide at tubig galing sa bundok ang baha sa Katanawan. Nasira naman ang kalsadang ito sa Barangay Pakatin, Ilaya sa bayan naman ng Pitogo. Sa bayan ng General Luna, umapaw naman ang ilog kaya hanggang bubong na ang baha. Hindi rin madaanan ng ilang kalsada sa Tagkawayan dahil umapaw na rin ang ilog sa tuloy-tuloy na buhos na ulan. Sa bayan ng Mulanay, nagtumbahan din ang ilang puno at mataas na ang tubig sa ilang barangay. Nabagsakan naman ng puno ang 2 classroom sa Lukban Elementary School. Habang sa Lucena, nasa pool din ng nabuwal na puno at poste ng kuryente ang nakaparadang tricycle at kotse. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH.
Muli, bukas po ang Alagang Kapatid Foundation sa mga nais magbigay ng tulong sa mga kapatid nating sinalanta ng Bagyong Christine. Maaaring i-scan ang QR code na nasa inyong screens para kayo po ay makapag-donate sa Maya app at sa iba pang online payment apps. Pwede nyo rin pong idiretso ang inyong cash donations sa mga bank account na nasa inyong mga TV screen. Maaari rin pong i-drop off ang in-kind donations sa mga opisina ng TV5 sa Reliance Corner Sheridan sa Mandaluyong o sa Novaliches sa Quezon City. Samantala, isang ina sa Palawan ang humihingi ng tulong para sa kanyang baby na may Down syndrome. Kailangan kasi ng bata ng specialized milk formula na sa sobrang mahal ay hindi niya matustusan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Masela ng bituka ng isang sanggol sa Palawan, kaya mamahaling gatas lang ang pupwede sa kanya. Kalbaryo ngayon ang solo parent na si Ana Kasipong kung paano mabibilhan ng gatas ang kanyang 1 taong gulang na anak. Na-ospital ito matapos ma-dehydrate dahil pinainom niya ng gatas na hindi pa akma sa edad nito. Yung pinanganak ko po kasi siya ng 2.9, nagbaba po siya ng 2.4, kaya po pinabili po ako ni doktora ng gatas formula kasi hindi na daw po sapat yung gatas ko. Mahina na po yung gatas ko, kaya tapos natuluyan na rin po nung pabalik-balik po kami sa ospital kasi may ano po kasi siya, may Down syndrome po siya. Special child po kasi siya, ma'am. Katwiran ni Ana na ubusan siya ng pambili ng formula milk, kaya niya sinubukang painumin ng ibang gatas ang anak. Hindi naman siya makapagtrabaho dahil siyang nag-aalaga sa 3 anak. Wala naman siyang ibang katuwang dahil 1 taon na siyang byuda. Simula po nung Sabado, nilalagnat na po siya. Paulit-ulit po ang lagnat niya. Tapos po kagabi, nag-ihi po siya ng may nana. Buti na lang kahit papano may tumutugon sa tawag niya online. Yun nga lang, malapit nang maubos ang nabili niyang formula milk ng anak. Sa ngayon, wala po talaga akong pambiling gatas. Kaya wala po akong trabaho. Kaya wala po akong laging pambili. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Susunod, parokya ni Edgar stranded sa Sorsogon dahil sa Bagyong Christine. At Ellen Adarna, isinilang na ang una nilang baby ni Derek Ramsey. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Hola mga kapatid, I hope okay lang kayo dyan. Ang balita natin ngayon sa showbiz, yung mga artista na stranded sa Bagyong Christine. Pero syempre, in the midst of everything, meron ding good news sa showbiz. Yan ay si Derek Ramsey at Ellen Adarna, nag-welcome na ng kanilang munting supling. Triple Dragon na nga raw sila. Yan at ang iba pa sa report na ito. Na-stranded sa Sorsogon ang bandang parokya ni Edgar. Hindi sila makauwi matapos makansilang lahat ng flights noong Martes dahil sa Bagyong Christine. Delikado rin daw ang mag-road trip, kaya naligo na lang sila sa ulan. Nasa Sorsogon ang banda matapos mag-perform sa Kasanggayan Festival noong Lunes. Ito ang good news. Isinilang ni Ellen Adarna ang panganay nilang anak ng mister na si Derek Ramsey. Sa ibinahaging larawan ni Derek, makikita si Ellen sa hospital bed, karga ang baby at kasama si Elias. Caption ni Derek, "My world keeps getting better and better. #House of Dragons." Wala nang binigay na detalye ang aktor sa gender ng kanilang firstborn at kung kailan nanganak si Ellen. Yan muna ang latest sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio. Samantala, sinimulan ng dumugin ang ilang atraksyon ngayong nalalapit na ang Halloween. Silipin natin yan sa pagbabalita ni Mobile Journal, Merimon Reyes. Nagkalat na naman ang mga katatakutan ngayong Spooktober. Kaya heto ang tanong, handa na ba kayo?
Oo, ang ganda, sobrang ganda. Bakit nyo pinupuntahan yung lugar na alam nyo matatakot naman kayo? Para maranasan lang na... Experience ba? Kaya ano masasabi nyo sa mga bata? Kaya ba nilang pumasok na sa loob? Kaya po, pero Parang hindi po. bakit ba parang kaya mo nila? Kaya. Natapangan lang mo ba? Ano yung favorite part mo dyan sa loob? Yung chainsaw? Gusto ko kasi yung feeling na hinahabol kahit dyan man lang maramdaman ko. Ito ang Ghost Town, Kingdom of Nightmares, isang amusement horror house na dinudumog tuwing October hanggang November sa Baliwag, Bulacan. Kwento na magkakapatid na may-ari, 19 years ago nang maisipan nilang gawing DIY horror house ang kanilang ancestral home bilang libangan. Taong 2012 nang gawin na nilang official attraction sa Baliwag ang pananakot. Naging passion na namin yung horror house. Ang sarap sa pakiramdam nung marami kaming napapasaya. Noon na talagang parang kami-kami lang within the barangay. Ngayon, kung saan na yung mga dumadayo sa amin. Pero eto legit daw na may nagpaparamdam sa ancestral house nila. Hindi naman daw nila kinakalimutan na siguruhin ang kaligtasan ng lahat sa lugar at ang kapayapaan ng mga yumaong hindi nais maistorbo. Nag-pray po. Tapos yung ako mismo, first time kong na-experience na meron akong insenso, nakalagay siya sa pot na ganon. Tapos inano ko siya sa paligid, pero may worship song na kasama in prayer. Kasi para may guidance po. Basta lagi po kami nagpe-pray before kami mag-operate. Gabi-gabi. Siyempre, time to conquer our fears, pinasok din natin ito. Sorry! Ayan! Kaya Ghost Town. Umabot sa ang ganda ng hair mo. Nagpa-bleach ka. Ito naman sa kanila. Sino lang makita? Dinayo nyo lang to? Yes po. Natapos na ako. Tak-tak yung pawis ko. Grabe. Parang kang nag-workout ng sobrang tagal. Sa halagang 130 pesos, ang lalakarin sa 1.2 hectares, nakakatanggal amats talaga. Bukod sa naging hobby na nilang magkakapatid ang annual pananakot, nakakatulong din daw sila sa kanilang mga kamag-anak, pati sa mga residenteng nakatira malapit sa horror house. Ang ilan kasi sa mga cast o karakter dito, mga nangangailangan ng pagkakakitaan. Kaya para sa mga nag-aalangan pang pumunta sa mga horror house, eto na ang sign nyo. Pag pumasok ka sa horror house, dito marirealize na yung mga kinakatakutan mo, possible na imagination mo lang. Maganda raw na i-enjoy ang ganitong mga okasyon dahil bukod sa sign ng papalapit na Pasko, dito mo rin makakonquer ang takot mo. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. At mga kapatid, muli tumatanggap na po ang Alagang Kapatid Foundation sa mga nais magbigay ng tulong sa mga kapatid nating sinalanta ng Bagyong Christine. Pwede nyong i-scan ang QR code na nakikita nyo sa inyong screens para makapag-donate sa Maya app at sa iba pang online payment apps. Pwede ring idiretso ang inyong cash donations sa mga bank account na nasa inyong mga TV screen. Maaari ring i-drop off ang in-kind donation sa mga opisina ng TV5 sa Reliance Corner Sheridan sa Mandaluyong o sa Novaliches sa Quezon City. At mga kapatid, patuloy po na mag-ingat at maging alerto ngayong patuloy na nananalasa ang bagyo. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.